babaeng si Caitlin nang makita ang kanyang sarili sa isang mamahaling kwarto. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari, lalo't wala siyang naaalala sa mga oras na yon. Maya-maya pa'y biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa kanyang tabi lamang at agad siyang napasinghap nang makitang pangalan ng kanyang tiyahin sa screen. Hello po, tita? Anong hello po, tita? Nasaan ka? At bakit hindi ka umuwi? Alam mo namang may pasok mga pinsan mo ngayon, hindi ba? Tita, sorry po. May nangyari lang po. Uuwi na po ako agad ngayon. Huwag ka na lang kaya umuwing babae ka. Pagod na rin ako sa pagmumukha mo. Kaya dyan ka na lamang tumira kung nasaan ka man ngayon. Tita, huwag naman po kayong ganyan. Hindi na natapos ni Caitlin ang balak sabihin nang biglang mawala ang tiyahin sa kabilang linya. Napahilot na lamang ang dalaga sa kanyang ulo at huminga ng malalim. Mapait nang umiti ang 27 anyos na dalaga. Alam niyang darating ang araw na ipagtatabuyan siya ng kanyang nag-iisang tiyahin, lalo pat ubos ng kanyang mana na nakukuha galing sa kanyang namayapang mga magulang. 3 taon ang nakalipas mula ng madisgrasyang mga magulang ni Caitlin, kaya siya naiwan sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina. Siyang gumastos ang lahat ng kanilang kailangan magmula nang tumira siya sa ginang at alam niyang hindi habang buhay ay tatanggapin siya nito, lalo pat mukha itong pera. Hindi na malay ni Caitlin na tumulo na pala ang kanyang luha at nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa roon ang isang matandang babae. Oh, gising ka na pala, iha. Pasensya ka na kung hindi na ako kumatok. Ang sabi kasi ni senyorito ay baka mamaya ka pa magising. Manang, nasan ho ako? At ano pong ginagawa ko rito? Hindi mo alam kung nasaan ka? Akala ko pa girlfriend ka ng alaga ko kaya ka niya dinala rito. Ikaw lang naman ang babaeng dinala niya rito sa bahay, kaya alam kong nagsasabi siya ng totoo. Hindi po, Manang. Wala akong maalala sa nangyari. At hindi ko po alam kung bakit at paano po ako napunta rito. Sus Mariosep, ibig sabihin, dinala ka lamang basta rito ng alaga ko? Hindi ko pinalaki ng ganun ng batang yun. Teka, magbihis ka na nga muna, tatawagan ko lamang siya. Pauuwiin ko siya ngayon mismo upang makausap siya. Napasinghap si Caitlin nang bumaba ang kanyang tingin sa kanyang katawan. Doon niya napagtanto na wala pala siyang saplot at tanging kumot lamang ang nasa kanya. Nasaan ang damit ko? Diyos ko, ano ba itong pinasukan ko? Dali-daling nagbihis ang dalaga at agad pinangko ang kanyang buhok. Lalabas na sana siya ng kwarto nang biglang napatigil dahil sa sakit ng kanyang pagkababae. Teka, huwag mong sabihin, Caitlin, na binigay mo ang sarili mo sa isang estranghero. Ay, ano bang nakain mong babae ka at bigla ka nilang nalihis ng daan? Galit na galit si Caitlin sa kanyang sarili at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Napasinghap si Caitlin nang makita kung gaano kagandang labas ng silid at halos mapatulala siya nang makitang nasa ikatong palapag ng bahay siya nakatayo. Maya-maya pa'y narinig niya ang tawag ng matandang ginang at pinababa siya nito. Agad naman siyang sumunod at nakayukong humarap dito. Manang, mawalang galang na po. Pero hihingi ho sana ako ng pasensya sa lahat. Alam kong maling sumama sa lalaking hindi kakilala. Pero wala po talaga akong matandaan. Huwag na po sana nating palaki ng sitwasyon dahil uuwi na rin ho ako. Ano ka ba, iha? Hindi naman ako galit eh. Naiinis lamang ako sa alaga ko dahil akala ko talaga girlfriend ka niya. Alam mo bang walang ibang dinadala rito yung alaga ko kundi ikaw lamang? Pero huwag kang mag-alala at tatawagan ko ulit yun at pauuwin dito para ihatid ka. Hindi kasi sumagot kanina eh, kaya naghanda na lamang ako ng pagkain mo. Naku po, huwag na. At aalis na rin naman ako agad eh. Hinahanap na rin ho kasi ako sa bahay. O siya, kumain ka na lang muna bago ka umalis, okay? Sa kusina lang ako at dito ka na lang sa sala kumain. Nakahinga ng maluwag si Caitlin nang mawala sa kanyang harapan ng matanda. Nahihiya pa rin siya dito, ngunit nagugutom naman siya kaya agad niyang nilantakan ng pagkain.
Sa kabilang banda naman ay tahimik ang gwapong CEO na si Rafael. Nasa kalagitnaan siya ng meeting kasama ang kanyang future investors nang mapansin ang tawag galing sa kanyang yaya. Alam niya kung bakit panay ang tawag nito, ngunit wala pa siyang oras para sagutin yun. Maya-maya pa ay tumikim ang kanyang lalaking sekretarya at tumingin sa kanyang mamahaling cellphone. Baka pwedeng sagutin niyo na po yan, sir. Kanina po kasi ring ng ring eh. Bulong nito. Napatingin si Rafael sa kanyang bisita at napansin niyang nakatingin din ito sa kanya. Oh, sorry. Tumawag lang ang kasambahay ko at makakapaghintay naman to. Please continue. Tumango ang mato at nagpatuloy sa kanilang napag-usapan. Maya-maya pa'y natapos na nga ang meeting at si Rafael mismong tumawag sa kanyang yaya. Yaya Myrna, gising na po ba siya? Bakit ngayon ka lang sumagot, bata ka? Paalis na si Ganda at tapos na rin siyang kumain. Ano bang pinagagawa mo at bakit tila hindi ka niya kilala? Agad na patigil hininga si Rafael at agad hinilot ang kanyang balikat. I'll be there in an hour, Yaya. Please, huwag mo muna siyang palabasin ng bahay. Ano bang gagawin ko? Ano bang sasabihin ko sa kanya? Umuwi ka na nga at pati ako'y nauubusan na rin ng sasabihin dito. Lalo pat wala siyang maalala. Agad na binaba ni Rafael ang tawag at agad bumaba ng building. Tinawag pa siya ng kanyang sekretarya pero hindi niya na ito nilingon pa. Wala siyang maalala? Then, ipapaalala ko sa kanyang lahat at sisiguraduhin kong hindi niya ako makakalimutan. Tiimbagang si Rafael habang binabaybay ang daan pa uwi. Hindi niya lubos matanggap na walang maalalang babaeng nagpapatuliro sa kanyang isipan buong magdamag. Nagkita lamang sila sa isang mamahaling bar at nang magtama ang kanilang mga mata, ay tila nagkaroon ng sariling utak ang kanilang katawan. Walang balak si Rafael ang babae sa gabing yun dahil nais lamang niyang uminom. Lalo na't masaya siya dahil nakuha niya ang pinakamalaking investor sa ibang bansa. Alam ni Rafael na malaking achievement to sa kanya, lalo pat palaki na ng palaking kumpanya na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ngunit biglang nagbago ang plano niya nang makilala si Caitlin. Tahimik lamang na umiinom ang dalaga sa isang sulok at sa tuwing may lumalapit rito na lalaki, ay agad din tong umiiling. Napangiti si Rafael sa nakita at pakiramdam niya ay tila hinihintay siya nito na lumapit siya kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Agad na nagpahatid si Rafael ang maiinom sa mesa ng dalaga at napangiti pa siya nang tanggapin to ng babae. Ilang segundo lamang ay lumapit na si Rafael sa mesa ng dalaga at agad tumayo sa harap nito. Pwede ba akong maupo? If okay lang? Sure. Nag-iisa lang naman ako, kaya okay lang. Thank you. Nagdadalong isip pa ako kung lalapitan kita dahil maraming lumalapit sa yung lalaki. May I know your name? Caitlin. Caitlin ang pangalan ko. Ngayon lang ako napadpad sa lugar na to, kaya wala akong kakilala rito. Salamat pala dito. Kahit ako man wala rin kakilala rito. I just want to celebrate, kaya ako andito ngayon. Rafael palang pangalan ko. I see. Nagsimula nang mag-inom ang dalawa at tuwang-tuwa naman si Rafael dahil madaldalang babae at tila walang kapaguran habang umiinom. Hanggang sa lumalim na ang gabi at naparami na rin ang kanilang iniinom. Biglang nagaya si Caitlin na sumayaw sa gitna at malugod naman tong tinanggap ni Rafael. Tila hindi makapaniwala ang binata na magaling sa dance floor ang babae. Napapasayaw na rin siya at sinasabay ng indak nito. Hanggang sa bigla na lamang tong tumawa ng tumawa na nauwi rin sa pag-iyak. Nalaman ni Rafael na malungkot pala ang dalaga at namimiss pala nito ang kanyang mga magulang. Parang may humaplos sa puso ni Rafael at bigla siyang niyakap. Mas lalo pang ang naiyak si Caitlin hanggang sa inilabas siya ng binata sa bar at pumasok sila sa isang magarang sasakyan. I'm so sorry, Pogi. Hindi ako dapat umiiyak ngayon I just want to have fun dahil bukas di akong bunganga na naman ni tita ang sasalubong sa akin. You're drunk, Caitlin. Iuwi na lang siguro kita. Saan ka ba nakatira? Ayoko pang umuwi, Pogi. Please,
bring me somewhere. Yung makakalimutan ko ang sakit na nararamdaman ko ngayon. I can't, sweetheart. Baka ano pang magawa natin kung sakaling dadalhin kita malayo rito. Ihatid na lamang kita sa inyo. Pero ayoko talaga, Rafael. Sige, bababa na lamang ako. At sa loob na lamang ng bar matutulog. Napahinga ng malalim si Rafael at pilit pinipigilan ng sarili. Akmang lalabas ang dalaga ng sasakyan, ngunit mabilis tong napigilan ng binata. Hindi ako papayag na bumalik ka sa loob ng bar. Dali na lamang kita sa bahay. Agad kinabit ni Rafael ang seatbelt kay Caitlin at pinasibad ang sasakyan. Pagdating nila sa bahay ay halos hindi na makatayo o makapaglakad ng dalaga. Kaya kinarga na lamang to ni Rafael papasok at paakyat ng bahay. Pumasok sila sa silid ng binata at dahan-dahang binaba sa malambot na kama si Caitlin nang bigla siyang mapatingin sa labi nito. Parang binuhusan ng mainit na tubig ang binata at nagiinit na rin ang kanyang katawan nang makitang namumulang labi ng dalaga. Tatayo na sana siya nang bigla siyang pigilan ni Caitlin at agad nagtama ang kanilang mga mata. Huwag kang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Ayokong mag-isa rito. At kailangan kita. Nang mga sandaling yon, tuloy na ngang natibag ang pader ni Rafael at walang pagdadalawang isip na hinalikan ng labi ni Caitlin. Napahalinghing pangdalaga na lalong nagpapainit sa katawan ng binata. Kung saan-saan na rin nakakarating ang mga kamay nito hanggang sa bumaba ng halik ni Rafael sa kanyang leeg. Maya-maya pa'y pinunit ni Rafael ang damit pang itaas ni Caitlin at tuloy nang tumambad sa kanya ang dibdib ng dalaga. Tila ba'y nakakita ng ginto ang binata at agad sinunggaban ng malulusog na bundok at nilalaro-laro ito na parang isang sanggol na uhaw sa gatas ng isang ina. Nang magsawa si Rafael, ay agad siyang bumaba sa bandang tiyan ni Caitlin nang bigla siyang pigilan ito. Let me play also, handsome. Ang unfair naman yata kung hindi ako makapaglaro. Tapos ikaw. Fine, sweetheart. Hindi kita pipigilan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga at dahan-dahang binaba ang pantalo ni Rafael. Napasinga pa siya nang makita ang galit na basto nito na tila handa na sa anumang gyera. Tumawa si Rafael nang makita ang takot sa mukha ng dalaga kaya hinawakan niya ito sa mukha. Afraid now, babe? Kasi pwede tayong umatras hanggat kaya ko pa. Kaya ko kaya yan? Mukhang ang laki naman yata. Wala pa naman akong karanasan. Pero sa tingin ko, kaya ko naman siguro. Then, let's get started. Hinalikan pang muli ni Rafael ang labi ni Caitlin at muling bumaba ang dalaga sa paanan ng binata. Napapaliyad pa si Rafael habang hinahawakan ng ulo ni Caitlin habang nilalaro siya ng dalaga. Maya-maya pa'y pakiramdam ng binata, lalabasan na siya, kaya mabilis niya itong pinatigil at agad siyang pumasto sa ibabaw. I'll be gentle, baby. I promise. Yes, please. Lalo na't sobrang lakit haba naman yata ng batuta mo. Napangiti na lamang silang dalawa at dahan-dahang gumalaw ang binata sa ibabaw ng dalaga. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Caitlin dahil sa sakit na nararamdaman niya. Parang nawasak ang kanyang pagkababae at halos hindi niya na nararamdaman ang kanyang balakang nang bigla siyang pinatalikod ni Rafael. Diyos ko, mukhang end of the world na yata. Sigaw ng kanyang isipan. Tila lasing na silang dalawa sa oras na yon hanggang sa sabay na nilang narating ang ulap sa langit. Sleep tight now, sweetie. Andito lang ako sa tabi mo. I promise, I'll make you happy kahit hindi ko pa alam kung bakit ka malungkot kanina. Bulong ni Rafael nang makatulog na si Caitlin. Buong gabing hindi natulog si Rafael. Umalis lamang siya sa tabi ng dalaga ng oras na para pumasok siya sa kumpanya at hinabilin lamang niya sa kanyang yaya ang babae. Tapos ngayon wala siyang maalala. Halos hindi nga ako makapag-focus sa meeting kanina dahil iniisip siya eh. Tapos wala lang siyang maalala. Then, I'll make you remember everything, Caitlin. Mark my words. Narating na ni Rafael ang kanyang bahay at nakita niyang bukas ang pinto
at naroon sa labas ng kanyang yaya Myrna na tila hinihintay siya. Nang makita siya ng matanda, ay inistong lumapit sa kanya. Bakit ang tagal mong bata ka? Yaya, umalis po ba siya? Ay, pinaghugas ko muna ng plato at mukhang gusto nang umalis. Sinabi ko na lang na masakit ang tuhod ko kaya tinulungan niya ako sa kusina. Saan mo ba kasi siya nakilala at mukhang mabait naman na bata? Pero nag-aalala ako sa kanya dahil gusot ang damit at mukhang pinunid mo kagabi. I'll explain later, ya. Pasok na muna tayo. Pumasok na sa loob ang binata at nakita niyang tapos na sa paghugas ng pinggan si Caitlin. Caitlin, mag-usap tayo sa taas. Agad na nakapalingon ng dalaga at biglang tumigil ang kanyang mundo nang makilala ang kaharap. Kumurap-kurap pa ito na tila ba hindi makapaniwala. Ikaw? Akala ko'y nananaginip lamang ako kagabi. Sumama pala talaga ako sa'yo. Rafael, right? Umiling si Rafael at biglang lumapit sa dalaga sabay hawak sa pulsuhan nito. Sa taas tayo mag-usap. Tila isang tuta si Caitlin na sumunod sa binata at mabilis silang naglakad paakyat ng kwarto. Teka, pwede naman tayo mag-usap sa baba. Naroon si Manang. Hindi natapos ni Katie ng barak sabihin nang bigla siyang isinadal ni Rafael sa pader. Hindi mo raw maalala kung bakit ka narito? Then, I'll make you remember. Agad sinakop nito ang mapupulang labi ni Caitlin at napapikit na lamang ang dalaga. Biglang bumalik kay Caitlin ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa ni Rafael. Nang bitaw ni Rafael ang labi ni Caitlin, ay tiningnan niya ito sa mata. Now, you remembered. Malito. Uuwi na ako dahil papagalitan na ako ngayon ng tita ko. Ihatid kita. Pero hindi pwedeng kalimutan na lamang natin ang nangyari sa ating kagabi. Hindi mo na iintindihan, Rafael. Hawak ako ng tita ko sa leeg. Kumbaga, I'm her slave. Kaya uuwi na ako bago pa ako palayasin ni tita. Nagmamadaling lumabas si Caitlin sa silid ni Rafael at sumunod naman rito ang binata. Get in the car, Caitlin. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi, huwag na. At baka ano pang isipin ni tita. Please, sumunod ka sa gusto ko. Kung hindi, babalik kita sa taas at hindi na palalabasan rito kailanman. Napasinghap si Caitlin sa sobrang seryoso ng boses ni Rafael. Kagabi lamang nito nakilala at mukhang nagsisisi yata siya kung bakit nagkagusto siya rito sa unang tingin pa lamang. Tahimik siyang sumunod sa utos ni Rafael at pumasok sa loob ng sasakyan. Napahinga pa siya ng malalim nang bumalos sa kanyang buong hininga ang mabangong amoy ng binata. Pumasok na rin si Rafael at agad sinabi ni Caitlin kung saan siya dapat ihatid nito. Tahimik lamang nilang binabaybay ang daan pa uwi hanggang sa marating nila ang bahay ng tiyahin ng dalaga. Hindi pa man sila nakakababa ay napasingap na si Caitlin nang makita ang kanyang tiyahin at mga pinsang nasa labas ng bahay habang binibenta ang mga damit na pamilyar sa dalaga. Nagkahagulo rin ang kanilang kapitbahay sa pagpili ng damit. Teka, mga gamit ko yan ah. Bakit binibenta ni tita? Hindi pa man tuluyang huminto ang sasakyan bumaba na si Caitlin at agad tumakbo papalapit sa kanyang tiyahin. Tita, anong ginagawa ninyo? Bakit narito sa labas ang mga gamit ko? At ano tong presyong nakikita ko? Hindi ba't sinabi ko sa'yong huwag ka nang umuwi? Bakit andito ka ha? Wala ka ng karapatan sa mga gamit na to dahil kapatid ko ang bumili nito. Hindi ka na rin naman makakatulong sa amin kaya ibebenta ko na to lahat. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin dahil momit daddy kong bumili nito sa akin. Sawang-sawa na ako sa pagiging bastos niyo sa akin, tita. Nakakasawa na ho kayo. Masawa na ako sa pagmumukha mong bata ka. Hindi na lang sana ang kapatid ko ang namatay. Kayo na lang sana ng tatay mo. Hindi sana. Nandito pa sana ang kapatid ko na handang tumulong sa akin kung buhay pa siya. Lumayas ka. Layas! Akmang sasaktan ng ginang si Caitlin nang biglang pumagitna si Rafael na tahimik lamang kanina sa likuran ng dalaga. Subukan mong saktan si Caitlin at akong makakalaban mo, tanda.
Magkano bang lahat ng gamit ni Caitlin? At babayaran ko to sa'yo. Tumatanggap ka ba rin cheque? Rafael, hindi mo kailangang gawin to. Lahat ay gagawin ko. Just to protect you, sweetheart. Hayaan mo kong isalba ka sa bruha mong tiyahin. Tumawa ang ginang at galit na sinabing kailangang bayaran siya ng 100,000 kapalit ng lahat ng gamit ni Caitlin. Tahimik namang kumuha ng cheque si Rafael at ginawang 200,000 ang binigay sa ginang. Caitlin will be mine. At wala ka ng karapatan sa kanya. Magmula ngayon, hindi ka na makakalapit sa kanya. Dahil ako makakalaban mo sa oras sasaktan mo siya. Nagkakaintindihan ba tayo, ha, tanda? Ha! Kahit saan mo padalhin ng babaeng yan, ay hindi kita pipigilan. Umalis na kayong dalawa at kunin nyo na lahat ng mga gamit rito. Napaiyak na lamang si Caitlin nang yakapin siya ni Rafael. I'm so sorry, sweetie. Hindi ko alam kung tama bang ginawa ko pero isa lang may papangako ko sa'yo. Hindi ako papayag na may mananakit pa sa'yo. Lalong-lalo ng tita mo. Ipapakuha ko na lang rito ang mga gamit mo at ipapahatid ko sa bahay. Please, let's go somewhere. Tumango na lamang si Caitlin at tahimik na bumalik sa sasakyan ng binata. Nasasaktan pa rin ang dalaga pero nang makita niyang ngiti ng lalaking nakilala lamang niya ng isang gabi, ay bigla bang naglaho ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Bakit mo ako tinutulungan, Rafael? Hindi mo naman ako kaano-ano at lalong hindi mo pa ako ganun kakilala. Hindi ko rin alam. Basta't ang sabi ng puso ko, ilayo ka sa bruhang yun. Sana hindi mo mamasamain ang pagbayad ko sa kanya ng pera para sa'yo. Iyon ang huling perang makukuha niya sa'yo. Salamat. Salamat at nakilala kita kagabi. Baka sa kasada ako matutulog kung sakali eh. Paano ba kita mababayaran, makabawi man ako sa kabutihan mo? Hindi na kailangan. Tulong ko yun. At wala sa isip kong pagbayarin ka. Hindi. I insist. Kahit ano gagawin ko para sa'yo. Pangako, tatanggipin ko to ng buong puso. Ayoko, Caitlin. Sapat na sa akin malamang hindi ka na masasaktan ng kahit na sino. Please, Rafael. Hindi talaga kita titigilan hanggat sasagutin mo ako. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at gagawin ko to ng bukas sa loob ko. Huminga ng malalim ang binata at tumingin sa ibang parte ng kalsada. Tahimik siyang nag-drive palayo sa bahay ng tiyahin ni Caitlin. Maya-maya pa'y tumigil sila sa tabi ng kalsada at tumingin ang binata sa mga mata ni Caitlin. Gusto mo talagang makabawi sa akin? At kahit anong sabihin ko, tatanggapin at gagawin mo to? Oo, Rafael. Kahit ano, basta't ito ang gusto mo. Then, be my bid slave. Yun lang ang hiling ko. In exchange, I'll be your knight in shining armor. Napatulala na lamang si Caitlin sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maisip na yun ang unang lalabas sa bibig ng gwapong binata. Hindi pa man nakakasagot si Caitlin ay umiling na si Rafael. Never mind. Sorry about that. Teka, wala ka bang nobya? Baka naman gawin mo akong kabit ha? What? No way. Dadalhin ba kita sa bahay kung meron? Tsaka, makikipag-ano ba ako sa'yo kung taken ako? Ganun na bang tingin mo sa akin ha, Caitlin? You know what? Never mind. Kalimutan mo lang yung sinabi. Hindi na natapos ni Rafael ang balak sabihin dahil bigla na lamang siyang hinalikan ng dalaga sa labi. Fine, papayag na ako. Hindi naman siguro masamang kumapit ako sa'yo, lalo pat wala akong maaasahang iba. I'll be your slave in bed, Rafael. I'm officially your slave. At mas nanaisin ko pang maging sunod-sunuran mo kaysa sa tita ko na walang ibang ginawa kundi ang perahan lamang ako. Napatigil si Rafael at titig na titig kay Caitlin. Hinihintay niyang sabihin ng dalagang nagbibiro lamang to pero tanging ngiti lamang ang nakuha ng binata. Oh, bakit hindi ka makapaniwala? It's true, Rafael. Pumapayag na ako sa gusto mo. Wala nang atrasan ha. Ayoko sa lahat yung taong walang isang salita. Then I'll prove it to you na seryoso ako. Biglang umupo si Caitlin sa kandungan ng binata at nagulat pa to sa kanyang ginawa. Ilang segundo lamang nagtagpo ang kanilang mga mata
at tuloy nang sinakop ng dalaga ang labi ni Rafael at sabay pa silang napapikit at napakapit sa isa't isa. Bumaba na ring halik ni Caitlin sa leg ni Rafael at napatigil na lamang siya nang bigla siyang hinawakan ito sa balikat. Huwag dito, sweetheart. Nasa tabing kalsada tayo. Mukhang wala namang sasakyan kaya okay lang. Tinted rin naman tong sasakyan kaya pwede na. Muling hinalikan ni Katie lang binata at sinigurado niyang hindi nito makakapalag sa kanya. Tila naging kama ng dalawang sasakyan ito dahil nakuha nilang humiga ng hindi nahihirapan. Malaya ring natanggal ang dalawa ang kanilang damit at napakaslapang mga mata ni Rafael nang muling nakitang malulusog na bundok ng dalaga. Hindi niya tuloy maiwasang yamot-mutaki ng bundok ng dalaga at palipat-lipat niya itong pinaglaruan. Nang magsawa na sila kakalaro, ay humiga na si Caitlin sa likuran ng sasakyan at malayang umibabaw si Rafael sa kanya. Goodness, babe. This is my first time doing it here and it feels so good. Hindi ko alam na pwede palang gawing higaan ng sasakyan ko. Maski ako, Rafael, hindi ko alam. Pero nagiging adventurous yata ako simula nang makilala kita. Just tell me kung masakit pa at dadahan-dahanin ko muna. No, it's okay. I want to explore more. Kaya gawin mo ang nais mong gawin. Tuloy na nga nakapapasok si Rafael sa pagkababae ni Caitlin at napangiwi pa ang dalaga dahil pakiramdam niya yung masakit pa rin ang kanyang alaga sa ibaba. Ganun pa man, unti-unti na itong nawawala dahil napapalitan na ito ng sarap at kiliti. Agad din napakapit si Caitlin kay Rafael nang biglang binilisan ng binatang pagbayo nito sa ibabaw ng dalaga. Maya-maya pa ay naramdaman na lamang ni Caitlin ang mainit na likido sa kanyang ibaba at tila nang wala ng lakas si Rafael at bumagsak ng lamang to sa kanyang ibabaw. Thank you, sweetheart. Mukhang magiging exciting ng susunod kong araw dahil sa'yo. Wala nang bawian You're officially my slave in bed. I will, Rafael. I will. Magaan ang loob ng dalawang umuwi sa bahay ni Rafael. Sinalubong sila ng ginang at niyakap ang dalaga. Nasa taas ang mga gamit mo, iha. Alam ko nang nangyari sa iyo at tumawag sa akin ng alaga ko. Sana hindi na lamang kita pinayagang umalis kanina. Salamat po, Manang. Nahihiya nga po ako sa inyo dahil hindi niyo naman po ako kaano-ano, pero tinanggap niyo pa rin po ako. Ano ka ba, iha? Kung sino ang mahal at importante ng aking alaga, ay ganun na rin to sa akin. O siya, umakyat ka na sa kwarto mo. Nandoon ang mga gamit mo sa taas. Ngumiti lamang si Caitlin sa matanda at tahimik silang umakyat ni Rafael. Nagulat pa si Caitlin nang makitang sa silid ni Rafael sila patungo. Rafael? Yes, sweetheart? Wala ka bang ibang kwarto? Baka pwedeng doon ako sa guest room mo? Why? Is my room not enough? Hindi naman sa ganun pero... Fine. Ipapaayos ko muna ang kwarto ko into woman's room para hindi ka mailang sa kulay. I know my room is so manly and I understand that. Dito ka nilang muna sa tabi ng aking kwarto. Hindi na lamang sumagot si Caitlin at lihim na lamang na napangiti. Nahihiya lamang siya sa binata pero hindi niya ito sinabi, lalo pat may nangyari na sa kanila sa ikalawang pagkakataon. Tinulungan pa niya si Rafael na maglipat ng kanyang gamit at agad siyang pinaligot pinatulog upang makapagpahinga. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng ginhawa si Caitlin at payapa ang kanyang puso habang natutulog. Dalangan niya na sana ay hindi maging panaginip ang lahat dahil ayaw niya nang bumalik pa sa poder ng kanyang tiyahin. Sa kabilang silid naman, si Rafael na agad tumawag ng tauhan upang ma-renovate agad ang kanyang kwarto. Payapa ang unang gabi ni Caitlin sa poder ni Rafael. Kinabukasan ay tahimik silang kumakain ng agahan sa mesa hanggang sa matapos silang kumain. Nasa teres sila ng bahay nang magsalita ang binata na siyang kinagulat naman ng dalaga. Tapos nang i-renovate ang kwarto ko, sweetheart. Pwede ka nang matulog sa tabi ko mamaya. Wala rin akong pasok ngayon sa trabaho. Kaya ipapasyal kita sa lupain ng dad ko. Ha? Bakit ang bilis naman yata? Pwede bang doon na muna ako sa guest room? Parang ayaw mo yatong kasama.
Hindi naman sa ganoon. Pero anong oras mo ba ako ipapasyal at nang makapaghanda na ako? Maya-maya paghanda na si Yaya. Isasama din natin siya. Tahimik na tumango si Caitlin at nagulat muli nang bigla siyang yakapin ni Rafael sa likuran ng mahigpit. I miss you already, baby. Mukhang nababaliw na yata ako dahil isang gabi pa lamang na hindi kita katabi. Halos hindi na ako makatulog eh. Mamaya, sa'yo na lamang ako matulog, okay? Ikaw talaga? Oo na nga, sige na. Maghahanda na rin siguro ako para si Manang na lang ang hihintay natin. Fine. Samahan na kitang maghanda. What? Hindi. Kaya ko na. Napahiyaw na lamang si Caitlin nang bigla siyang kargahin ni Rafael na parang isang sakong bigas. Tawang-tawa pang binata na tila tuwang-tuwa sa kaning ginagawa. Napailing tuloy ang matandang katulong sa kaning nakita, ngunit agad din tong napangiti. Kung sino ka man, Caitlin, iha. Nagpapasalamat ako sa pagdating mo sa buhay ng alaga ko. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya sa'yo at mainam na rin to kaysa sa araw-araw magmumukbuk ang alaga ko dahil namimiss lang niya ang kanyang mga magulang. Sa isip ng matanda. Nakapasok na nga sina Caitlin at Rafael sa guest room ng bahay nang biglang ilapag ng binatang dalaga sa malambot na kama at muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Rafael, magbibihis na ako. Okay. Teka, ako nang magkubad sa'yo. Walang pagdadalawang isip na hinabara ng binata sa Caitlin at kumislap muli ang kanyang mga mata nang makita ang buong katawan ng dalaga. Natawa ng mahina ang dalaga at dahan-dahang hinaplos ang mukha ni Rafael. Mukhang gutom pa yata ang pogi ah. Gusto mo ng dessert? I love dessert, sweetie. May alam ka ba kung paano mawala tong gutom ko? Of course. Alam ko na ang gusto mo. Sige nga, show me. Agad naglapat ang labi ng dalawa at napapikit pa si Rafael. Nagdumampi ang kaliwang kamay ng babae sa kanyang alaga. Tila baliw na baliw ang binata sa bawat haplos ni Caitlin. Samantalang tuwang-tuwa naman ang dalaga sa kanyang ginagawa nang halos ayaw ng bitaw ni Rafael ang kanyang labi. Tila nag-iiba si Caitlin sa oras na kasama si Rafael at masaya siya kapag nakikita niyang masayang binata sa ginagawa niya. Naiba ni Caitlin ang pang-ibabang saplot ni Rafael nang hindi napuputol ang kanilang halikan. Hindi na rin nakapaglaro ang binata sa katawan ng dalaga dahil kusang pinwesto ng dalagang alaga ni Rafael sa kanyang nakahandang kuweba. Napahalinghin pa silang dalawa nang muling maging isang kanilang katawan nang hindi naputol ang kanilang halikan. Halos hindi na nila marinig ang kanilang mga sarili dahil sa sarap na nararamdaman. Nang maramdaman ni Rafael na malapit na nilang marating ang ulap, ay lalo pang binilisan ng binatang paggalaw. At ganon din si Caitlin sa ibabaw hanggang sa narinig na lamang ni Rafael ang halinghing ni Caitlin, senyalis sa naon na itong labasan. Maya-maya pa'y sumunod na rin ang binata at agad hinalikan ni Rafael si Caitlin sa noo at sinubsob ang kanyang buka sa leeg ng dalaga. Oh baby, anong gagawin ko kung wala ka sa akin? Nakakabaliw ka. I love you, sweetheart. Bulong na lamang niya. Rafael, hindi ba tayo aalis? Bakit parang matutulog ka yata? 5 minutes, babe. Just give me 5 minutes. Napailing na lamang ang dalaga, ngunit hinayaan lamang ng binata sa kanyang ibabaw. Ramdam pa rin niyang matigas itong alaga na nasa loob ng kanyang pagkababae. Ngunit hinayaan niya lamang to dahil mabibigat lang ang hininga ng binata. Tanda na tulog na ito. Maya-maya pa'y nakatulog na rin si Caitlin at nagulat sila nang makitang tanghali na pala silang nagising. Let's get shower, babe. Baka pagalitan na tayong dalaw ni Yaya. Natatawa na lamang ang dalaga, ngunit pumayag rin naman sa gusto nito. Pagpasok nila sa banyo, ay hihirit pa sana si Rafael na makaisa, pero agad pinaalala ng dalaga ang kanilang Yaya Myrna, kaya mabilis na lamang itong naligo at naiwan pa si Caitlin. Masaya silang bumaba ng sala isang oras ang nakalipas at tulad ng inaasahan, galit na galit ang ginang pero tinawanin lamang to ng binata. Nasa biyahe na sila nang makaramdam si Rafael ng gutom
kaya agad silang tumigil sa isang convenience store at bumili ng pagkain. Tahimik lamang si Caitlin na naiwan sa loob ng sasakyan nang biglang nagsalita ang ginang. Alam mo ba ngayon ko lamang nakita na ganun kasi si Rafael, iha? Ganun po ba, Manang? Masaya ho akong malaman yan. Kung ano man ang meron sa inyo ngayon, sana'y pakiingatan niyo ito. Upang sa oras sa darating ang babaeng nanakit sa alaga ko, kakayanin niyo itong dalawa. Ho? Sino ho ang babaeng to? At bakit parang importante to kay Rafael? Hindi mo pa ganun kakilalang alaga ko, iha. Mabait naman yung alaga ko. Pero may hinanakit rin yan sa mundo na walang sino man ang makakalapit sa kanya kundi ako lang. Kaya nang makita ka sa bahay niya, alam kong ikaw ang susi para makausad ang alaga ko. Hindi ho kita maintindihan, Manang. Hindi mo ako kailangang intindihan, anak. Ang tanging hiling ko lamang, huwag mo siyang iwan kahit na anong mangyari. Wala ho akong balak na iwan siya, Manang. Dahil siya lamang po ang meron ako. Hindi pa man siya opisyal na naniligaw sa akin. Alam kong espesyal ako sa kanya. Huwag na po kayong mag-alala, Manang. At hindi ako gagawa ng mga bagay na ikagagalit niya po. Isang ngiti ang sumilay sa mga mata ng matanda at masasabi niyang si Caitlin ang kanyang hinihintay upang makalimutan ang kanyang alagang nakaraan. Ilang sandali pa'y bumalik na si Rafael at tahimik naman ang dalawang babae na para bang wala silang napag-usapan. Masaya lamang silang tatlo habang binabaybay ang daan papunta sa lupain ni Rafael na minana niya sa kanyang ama. Pagdating sa lugar, nagulat pa si Caitlin nang makita ang dalawang puntod na naroon. Ngumiti si Rafael habang naglilinis ang kanyang yaya Myrna. Mom, Dad, this is Caitlin. Ang babaeng nagpapasaya sa akin these days. Caitlin, sweetheart, silang mom at daddy ko. Baka nagtataka ka kung bakit narito sila nakalibing sa lupain nila at hindi sa sementeryo. Yun kasing hiling ni Dad nung malapit na siyang mawala. Dito rin naman namin unang nilibing si Mommy, kaya dito na rin ang Daddy. Nice to meet you po. Sobrang bait ho ng anak ninyo at kinuha niyo po ako sa tiyahin ko. Huwag po kayong mag-alala dyan sa heaven at ako na hong bahala sa anak niyo dito sa lupa. You heard it right, Mom. Siya na rin ang nagdadala sa akin sa heaven tuwing nasa Hindi natapos ni Rafael ang balak sabihin dahil mabilis siyang nasiko ni Caitlin. Ano ba? Baka marinig ka ni Manang. Wala yung narinig si Manang, babe. Promise. Tuwang-tuwa na lamang si Rafael ang makitang naiinis ang mukha ng dalaga. Samantalang wala namang pakialam ang matandang ginang at tuloy lamang sa kanyang paglilinis. Nang makita ni Caitlin ang masayang mukha ng gwapong binata, ay hindi niya lubos maisip na may tinatago tong problema tulad ng sinabi ng yaya nito. Masayang-masaya ang kanilang araw kahit tatlo lamang silang nagkukulitan sa harap ng puntod. Napag-alaman din ni Caitlin na ekta-ektarya pala ang lupain ng minana ng binata katulad niya. Ang kaibahan lamang ay naibenta niya na lahat ng kanyang mana. Gabi na nang mapag-isipan nilang umuwi na sa mansyon dahil may pasok pang binata kinabukasan. Naitanong din ni Caitlin kay Rafael kung pwede ba siyang magtrabaho pero umiling lamang ang lalaki. Bakit naman kita papayagan? Ang isang prinsesa ay nararapat lamang sa bahay. Samahan mo na lang si Manang at sabihin mo sa kanya kung may gusto kong kainin. Ibibigay ko rin sa ang black card ko upang malaya ka makabili ng kahit anong gamit ng pera ko. Sasagot pa sana si Caitlin nang bigla niyang makita ang reaksyon ng yaya ni Rafael. Huwag mo nang kontrahin upang wala ng gulo. Mahina nitong wika sa likuran. Napangiti na lamang si Caitlin at tahimik na tumingin sa labas ng bintana. Nang makarating sila sa mansyon ay hindi sila kumain ng hapunan dahil busog naman na sila. Agad dumiretso ang dalaw sa guest room at napatili pa si Caitlin nang bigla siyang dalhin ni Rafael sa banyo at doon nilalaro ang kanyang malulusog na dibdib hanggang sa magsawa ito. Wala namang ibang nangyari sa kanila sa gabing yun dahil pagod din ang kanilang katawan. Naligo lamang sila pagkatapos ay agad ring nakatulog. Kinabukasan, nagtataka si Caitlin kung bakit wala na sa kanyang tabi si Rafael. Ngunit agad din siyang napangiti nang makitang pagkaing nasa tabi ng mesa. Breakfast in bed, sweetheart. Umalis na ako at kailangan ko na magtrabaho para sa future natin.
I love you, Bambi. Basa ni Caitlin sa sulat kamay ni Rafael. Naiiyak pa ang dalaga dahil pakiramdam niya ay isa siyang tunay na prinsesa na pinagsisilbihan ng kanyang prinsipe. Thank you, Rafael. Kaya aga-aga pinayak mo na ako. Mahal din kita. Kung alam mo lang kung gaano ka importante sa akin. At kahit hindi ko alam bakit Bambi ang tawag mo sa akin, tatanggapin ko pa rin to. Babagsak na sana ang luha ng dalaga, ngunit agad tong umatras nang marinig ang mahinang katok sa labas ng pinto. Bukas po yan. Pasok po. Ay, good morning, Iha, anak. Sabi ko na nga ba'y gising ka na. Saktong-sakto at dumating na tong bulaklak na pinadeliver ng alaga ko para sa'yo. Eto, tanggapin mo. Manang, nakakaya naman po at kayo pa pong kumuha. Pero salamat po, Manang. Ang thoughtful naman po ng alaga ninyo. Ay, sus, wala yun, Iha. O siya, picturean kita. Ipapadala ko lamang sa alaga ko. May bonus na naman ako mamaya, panigurado. Napatawa na lamang si Caitlin, ngunit agad ding pumwesto sa kama, bitbit ang bulaklak at katabi ba niyang pagkaing hinanda mismo ni Rafael. Pagkatapos ay kumain na lamang si Caitlin nang bumaba na ang ginang si Sala. Sa kabilang banda naman, si Rafael na mainit ang ulo dahil sa aberya. Maliit na aberya lang naman to pero naiinis siya tuwing iniiwan niyang kumpanya ng ilang araw at nagkakaroon agad ng problema. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabasa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Maiinis na sana siya kung sinong nangahas na mag-message sa kanya, ngunit agad na walang isang linya ng kilay at napalitan ng pagkamanghang reaksyon. Natanggap niyang isang larawang pinadala ng kanyang yaya Myrna at nanghihingi pa ito ng bonus. Napangiti si Rafael ang makita kung gaano kaganda si Caitlin sa larawan at kitang-kita niyang tuwa sa mukha nito. Good morning, sweetie. Sana nagustuhan mong hinanda ko for you, princess. I can't wait na mag-alasing ko na upang makita na kita. Oh, goodness. I miss you already, babe. Lalo ng amoy mo. Mahinang wika ni Rafael at pilit pinigilan ng sariling umuwi makita lamang ang dalaga. 5:00 na at nagmamadali nang umalis si Rafael sa kanyang kumpanya. Talatapos na rin niya ang problema sa kumpanya. Bago siya umuwi, ay bumili muna siya ng pagkain sa isang sikat na fast food chain, pati ng bulaklak at tsokolate. Pasalubong ito sa kanyang yaya Myrna, pati na rin kay Caitlin na tiyak niyang hinihintay siya. Pagdating ng bahay, masaya siyang sinalubong ni Caitlin at tuwang-tuwa pa ito sa binigay niya. Flowers and chocolate for you, babe. Kamusta ka naman rito? I'm good. Your slave is good. Ikaw talaga? Huwag mong banggitin rito ang sulatang yan. Dahil mapapagalitan ako ni Yaya for sure. Tayong dalawa lang nakakalam niyan. At babanggitin lamang natin pag nasa kwarto na tayo. Bambi? Got it, sweetheart. Got it. Napakagat-labi na lamang si Caitlin nang bigla siyang siilin ng halik ni Rafael bago sila pumasok sa loob. Tuwang-tuwa naman ang ginang na matanggap ang isang malaking supot ng pagkain at may kasama pa itong pera. Para sa aking yaya, dahil very good ka. Natatawa na lamang ang matanda at naghanda na para makakain na sila. Naging rutine ng tatlo ang sama-samang kumain at halos tumuwa na ang puso ni Caitlin tuwing nagigising sa umaga. Dahil kung ano-ano lamang sorpresa sa kanyang natatanggap galing kay Rafael. Iba rin ang kanyang natatanggap na regalo tuwing umuuwi ito sa hapon at halos wala rin silang pahinga sa kama tuwing gabi. Hanggang sa lumipas ang 1 taon at 2 buwan at ang inakala ni Caitlin na masayang araw ay napalitan ng pagkabalisa. Manang, hindi pa po ba umuwi si Rafael? 5:30 na ho kasi. Gantong oras andito na po siya, di ba? Ganun ba, anak? At teka, tatawagan ko. Hindi ko rin alam kung bakit wala pa yung batang yun eh. Napansin ni Caitlin na tila balisa rin ng matanda, kaya lihim niya itong sinundan at saktong nasa kabilang linya na si Rafael at naka-loudspeaker pa ang cellphone nito. Nasaan ka na, iho, anak? May dinaanan ka ba? Yaya? Oh, bakit? May nangyari ba? Hinahanap ka na ni Caitlin rito. Nag-aalala na siya sa'yo. Ikaw na po munang bahala kay Caitlin, Yaya. May inaasikaso lamang ako rito.
Kitang-kita ng dalaga kung paano natigilan ng matanda na halos mamutla ito kahit wala naman tong kaharap na iba. Rafael, iho, dumating na ba siya? Nagbalik na ba siya? Huwag mo sanang kalilimutan na may Caitlin ka na anak. Hinihintay ka niya rito. Hindi ko naman girlfriend si Caitlin niya. Alam niya yun. Uuwi ho siguro ako dyan bukas. Ikaw na munang bahala sa kanya. Tila binuhusan ng tubig ng dalaga sa kanyang mga narinig. Nalilito siya kung bakit gano'n ang tanong ng ginang kay Rafael at mas lalo siyang nalito nang marinig ang naging sagot ng binata. Mapaklang tumawa si Caitlin at napalingon naman sa kanyang matanda. Caitlin, anak, kanina ka pa riyan? Narinig ko ang lahat, manang. Huwag po kayong mag-alala at tama hong alaga ninyo. Hindi ho niya ako jowa at may usapan din kami. Caitlin, iha, huwag mo sanang mamasamain. Hindi ho, manang. Hindi ko man naiintindihan ang mga nangyari pero isa lang ang alam ko. Mukhang hindi na po ako kailangan ng alaga mo. Tumakbo na si Caitlin paakyat sa silid nilang dalaw ni Rafael at hindi niya alam na naririnig pala ni Rafael ang lahat ng usapan nila ng ginang. Yaya, what should I do? Tanging niya itanong Rafael sa kabilang linya. Tumulo ang luha ng matanda dahil pati siya hindi alam kung anong nararapat gawin. Naaawa siya kay Caitlin ngunit mas nananaig ang awa niya sa kanyang alaga. Kailangan mong mamili, anak. Kailangan mong mamili dahil hindi pwedeng dala-dalawa. Isipin mo kung anong makukuha mo sa isa sa kanila. Huwag mong kalimutan si Caitlin na siyang nasa tabi mo at nagpapasaya sa'yo. At yung isa, siyang nagbibigay sa'yo ng sakit sa puso, lalo na sa ama mo. Tahimik ang binata sa kabilang linya hanggang sa ibaba niya ito. Tahimik na lamang na umiyak ang ginang dahil naaawa at naiipit siya kay Caitlin at sa alaga niya. Sa kabilang banda naman ay si Rafael at tahimik habang kaharap ang babaeng pinalalangin niya na sana'y huwag nang makitang muli. Maganda pa rin to tulad ng dati na halos hindi na matutumanda ng ilang taon. Huminga ng malalim si Rafael at uminom ng tubig. Nasa restaurant sila sa oras na yon dahil niyaya siya ng babaeng pilit ng kinakalimutan, si Selena. Si Selena na dating mahal na mahal niya. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ano pang silbi nitong pagkikita natin kung tahimik lang tayong dalawa? Uwing-uwi na ako, Selena. Kaya magsalita ka na. I don't know what to say, Rafael. Hindi ko alam na wala na pala ang dad mo. And hindi mo na kailangang banggitin ng daddy ko. Dahil matagal na kaming naka-move on sa'yo. Alam kong masayang napayapa ang daddy. At masaya na rin ako ngayon. Now tell me, Selena. Bakit ka pa ba bumalik? Bakit nagbalik ka pa? Rafael, alam mo ang sagot sa tanong na yan. Alam mong ikaw ang mahal ko at hindi ang dad mo. Lasing lamang ako sa gabing yun. At ikaw ang naiisip ko habang may nangyayari sa amin. Hindi natapos si Selena ang nais sabihin dahil biglang tumayo si Rafael sa kanyang harapan. Huwag mo nang balikan ang nakaraan dahil tapos na yun. Napatawad na kita pero hindi ko yun makakalimutan. At kahit sabihin mo pa sa akin na mahal mo ako, hindi pa rin nagbabagong paningin ko sa'yo. Isa ka pa rin babaeng hindi makontento sa akin at inaahas mo pa talaga ang daddy ko. But anyway, mabuti na lamang at bumalik ka. Dahil ipapakita ko sa'yo kung gaano na ako kasi ngayon. Ngayon napatunayan ko na swerte pa rin talaga ako. Dahil sa ginawa mo, nawala ka sa akin at binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon upang magmahal muli. Ngunit hindi na sa'yo, kundi sa ibang babae na. Now, if you'll excuse me, huwag ka na sanang basta na lamang makipagkita sa akin. Dahil ayoko may masabing ibang tao, lalo pat may ipapakilala na ako sa kanila anumang araw. Sana lang mahanap mo ang lalaking para sa'yo. Dahil isa lang sigurado ako, Selena. Wala sa amin ni Dad ang future mo. Agad na tumalikod si Rafael at hindi na lumingon sa dalaga. Aminado siyang masaya siyang makitang babaeng una niyang iniibig. Ngunit nangingibaba ang puot at galit sa kanyang puso at ayaw niya nang bumalik sa ganung klaseng babae. Mapait siyang napangiti nang makapasok ng kanyang sasakyan.
Nagbalik sa kaning ala-alang panahon, nakitang-kita ng kaning dalawang mata ang kalapastangan na ginawa ng kaning ama at ang dating nobya. Parehas na lasing ang dalawa sa gabing yun dahil kaarawan niya. Nagdulot pa to ng hindi pagkakanuan nila ng kaning ama. Ngunit bago namatay ang Don ay napatawad na ito ng binata at wala na siyang hinanakit rito. Ang kinagagalit lamang ni Rafael ay biglang nawala na parang bula si Selena at tuloy na siyang iniwan ito. Unti-unting pinikit ni Rafael ang dalawang mata at kitang-kita niyang mangiti ni Caitlin sa kanyang isipan. Agad siyang napaupo ng maayos at agad tinawagan ng kanyang yaya Myrna. Yaya, is Caitlin there? Nasa kwarto, iho. Hindi pa siya bumababa simula kanina. Nasaan ka na ba? Sumama ka na ba sa babaeng yun? Bukas ka na ba talaga uuwi? Papauwi na po ako. Iniwan ko na po siya sa restaurant. Ay, salamat naman kung ganun, iho. O siya, hihintayin kita rito. Magmadali ka ng bata ka. Agad na pinasibad ni Rafael ang sasakyan at dumiretso na pauwi. Malakas ang kabog ng kanyang puso dahil may parte sa kanyang puso ang natatakot at baka iwan siya ni Caitlin dahil sa mga pinagsasabi niya kanina. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa kanyang bahay at dumiretso agad siya sa kanilang kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang naroon si Caitlin at nakatalokbong ng kumot. Dahan-dahan siyang lumapit dito at niyakap ito. Are you sleeping, baby girl? Bakit hindi ka sumasagot? Galit ka ba sa akin? I'm sorry, okay? Hindi sumagot si Caitlin, bagkos umiyak pa to. Kanina pa siya iyak ng iyak dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Akala niya, ang pag-aari niya ng binata pero nagkamali siya. Lalo na lang sabihin ito sa kabilang linya nang walang sila. Humugot ng malalim na hiningang binata at pilit hinawi ang kumot sa mukha ng dalaga. Ngunit masyadong malakas si Caitlin kaya hindi niya ito nahawi. Fine, if galit ka pa. Kasalanan ko rin naman eh. Nais ko lang malaman mo na I didn't mean anything sa sinabi ko kanina. Hintayin kita sa baba, okay? Please, tumayo ka na dyan. Tumayo na si Rafael, ngunit agad siyang natigilan nang magsalita si Caitlin. Aalis na muna ako bukas. Ayoko na munang tumira dito. Kasama ka. What did you say? At sa tingin mo papayagan kita? Baka nakakalimutan mo, Caitlin. You're my slave in bed. Hindi mo ako mapipigilan. Dahil hindi mo naman ako girlfriend, hindi ba? Malaya akong makakaalis rito. Gustuhin mo man o hindi. Tigilan natin kahibangang to. Lalo pat wala namang tayo, Rafael. No, hindi ako papayag. I won't let you go, Caitlin. Itatak mo yun sa puso't isip mo. You're staying here with me. Mabilis lumabas si Rafael at binalibag pa ang pinto. Napaiyak na lamang si Caitlin at niyakap ang sarili. Labis pa rin siyang nasasaktan sa kanyang mga narinig at hindi siya makapaniwala na si Rafael pa ang galit at ayaw pang pumayag sa gusto niya. Samantalang si Rafael naman ay galit na uminom ng alak sa baba ng kanyang bahay. Nakita siya ng kanyang kasambahay at napailing pa itong bawiin ang alak niya. Anong pinuputok-putok ng butsi mo dyan, iho? Galit ba si Caitlin sa'yo? Ay, nararapat lamang na magalit siya sa'yo dahil sa mga pinagsasabi mo kanina sa cellphone. Ano bang ine-expect mo? Na matuwa siya? Suyuin mo ang dalagang iyon bago ka pa niya iwan dito. Tumigil ka sa kakainom mo dyan bago pa maging huli ang lahat. Napailing na lamang si Rafael at agad naligo sa guest room. 10:00 na ng gabi at napansin niyang hindi pa rin bumababa ng kwarto si Caitlin. Tahimik na pumasok si Rafael, bitbit ang pagkain dahil balak ng pakainin si Caitlin kahit magalit ito sa kanya. Nakatalokbong pa rin ang kumot ang dalaga kaya dahan-dahan siyang tumabi rito. I'm sorry, baby. Please forgive me. Ano bang gagawin ko para mapatawad mo lang ako? Please sabihin mo sa akin. Pero hindi pa rin ako papayag na umalis ka sa tabi ko. Baby, you need to eat. Hindi pwedeng hindi ka kakain at baka magkasakit ka niyan. Please, sweetheart, para makatulog na tayo. Ayokong kumain, Rafael. Wala akong gana.
Pwede bang sa ibang kwarto ka na muna matulog? Gusto ko munang mapag-isa. No, ayoko. At baka pagising ko wala ka ni. Ayokong magsisi sa huli. Kaya hindi ako alis rito. Dito lamang ako sa tabi mo. Pahala ka nga dyan. Ako na lamang pupunta sa ibang kwarto. Hindi na natapos ni Katie ng barik sabihin na bigla na lamang siyang napunta sa ibabaw ng katawan ni Rafael at biglang nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ka pwedeng umalis sa kwartong ito. You hear me, sweetie? Binagalan ko na para marinig mo talaga. Huwag mo akong galitin dahil galit na galit ng alaga ko down here. I know naramdaman mo to. Now, let's eat. Kakain ka o kakainin mo tong hotdog ko? Choose wisely, Bambi. Napatulala si Caitlin sa tanong ng binata. Hindi niya inakala na sasabihin niya ni Rafael lalo pat seryoso ang kanilang problema. Are you out of your mind, Rafael? Yan talagang iniisip mo ngayon? Baliw ka ba? Yes, sweetheart. Baliw ako. Baliw na baliw sa'yo. Diyos ko naman, Rafael. For once, maging seryoso ka naman. I'm always serious, sweetheart. Nais ko lang talaga mawala ang galit na nararamdaman mo sa akin ngayon. At alam ko na kung paano yun mawala. Hindi na nakapagpigil si Rafael at tuloy nang sinakop ang labi ni Caitlin. Agad ng laban ng dalaga, pero masyadong malakas ang binata kaya malayo nitong nakagat ang kanyang ibabang labi. Napasinghap si Caitlin, kaya malayong napasok ni Rafael ang kanyang bibig, kaya wala na siyang magawa kundi ang yakapin ito. Sa isang iglap lamang, si Rafael ang nasa kanyang ibabaw at walang pagdadalong isip na pinunit ang binata ang kanyang damit. Goodness, Rafael! Damit ko yan! I'll buy you another, babe. Kahit ilan pa yan. Now, open your legs widely. Napaliyad na lamang ang dalaga nang biglang maramdaman ng mainit na dila ni Rafael na nilalaro ang kanyang pagkababae. Tila ba'y mababalo na si Caitlin at hindi niya alam kung saan kakapit sa mga sandaling yun. Nang magsawa si Rafael, ay agad tong pumasa sa ibabaw ni Caitlin. You're mine, baby. Only mine. And I am yours too. Wala nang ibang babaeng makakabihag sa puso ko. Kundi ikaw lang. Now, baby, I want you to marry me. I don't want you to be my slave in bed anymore. I want us to upgrade. Please, marry me, baby. Kakaiba ka talaga, Rafael. Hindi pa nga tayo tapos Tapos nagyayaya ka na ng kasal. Tapos nasa ibabaw pa talaga kita. Pwede naman sigurong tapusin muna natin to, di ba? Tapos luluhod ka? Hindi ko to tatapusin kung hindi mo sasabihin sa akin ang sagot mo, babe. Now tell me your answer. Napapagit si Caitlin dahil pakiramdam niya, ang bitin na bitin siya sa oras na yon. Pilit ang pinwesto ang sarili upang tuluyang makapasok sa kanyang kwapa ang galit na armas ni Rafael, ngunit hinahawi naman ito ng binata. Fine, paig na ako. Pero pwede ba, Rafael? Ipasok mo na! Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng binata at walang pagdadalawang isip na gumalaw si ibabaw ni Caitlin. Napasinga pa ang dalaga nang tuluyang makapasok si Rafael at nababalo na naman siya sa oras na yon. I love you so much, Caitlin. Ikaw lang at wala nang iba. Mas mahal kita, Rafael. Ikaw lang ang una at huling lalaking mamahalin ko. Tandaan mo yan. Sabay narating ng dalawa ang langit sa oras na yon. Busog na busog din si Caitlin kahit wala namang laman ng kanyang tiyan. Humiga si Rafael sa kanyang tabi at agad sinabi kay Caitlin ang tungkol kay Selena. Wala na sanang planong dalagang alamin ng tungkol sa nakaraan ng binata, pero kusa tong sinabi ni Rafael upang wala na siyang iisipin pa. Matapos silang mag-usap ay sabay na silang natulog ng mahimbing. Makalipas ang isang linggo, nagulat si Caitlin nang bigla siyang irsurpresa ng nobyo sa isang mamahaling restaurant. Muling nagpropose ang binata at nahihiya pa si Caitlin sa oras na yon dahil naroon ang lahat ng tauhan ng binata sa restaurant pati ng kasama nila sa bahay na si Aling Myrna. Nang ibigay ni Caitlin ang matamis niyang oo, ay agad nagsigawan ng buong lugar at pinakilala na siya ng binata bilang fiancé nito. Halos wala nang mahihiling pa si Caitlin
dahil binigyan siya ng lalaking katulad ni Rafael na hindi niya inaakala na magiging asawa niya sa susunod na taon. Habang nagkakasiyahan ng lahat, ay biglang nabulabong kanilang grupo dahil biglang lumitaw ang tiyahin ni Caitlin kasamang mga anak nito. Caitlin, iha, huwag mo naman kaming kalimutan ng ganito. Pumunta ang abogado ng daddy mo sa bahay at kinukuha niya sa amin ng bahay at lupa. Iha, pagsabihin mong abogado mo dahil wala na kaming matitira ng mga pinsan mo. Isang ngiti lamang ang sumilay sa labi ni Caitlin at niyakap ang kanyang tiyahin. Ayoko nang magtanim ng galit sa kahit kanino, tita. Pero kung abogado na ni daddy ang nagdesisyon, ay wala na po akong magagawa. Ayoko nang ma-stress sa kahit sino, tita. Lalo pat ikakasal na ako. Sana ho, matagpuan niyo ng tunay na kasiyahan ninyo. Nagpapasalamat ho ako sa iyo dahil sa ginawa mo sa akin. Napunta ako sa taong mahal na mahal ako. Tuluyan ang tinalikuran ni Katie ang pamilyang nanakit sa kanya at bumalik na sa bisig ni Rafael. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong gawin ko sa pamilyang yan, sweetheart. Lahat gagawin ko para sa'yo. Uwi ka ni Rafael na seryosong tumingin sa umiiyak na tiyahin ni Caitlin. Hindi na kailangan mahal. Sapat na sa aking makita na naghihirap na siya ngayon. Pagtutuunan na lamang natin ng pansin ang ating kasal. Okay, you're right. Pero sa ngayon, gusto ko na munang umuwi at ang masolo na kita. Walang hiya ka talaga, Rafael. Alam mong maraming tao dito, oh. I don't care, mahal. Kailangan nating araw-arawin yun upang magkaanak na tayo. Baliw. Magpapakasal lang muna tayo bago mag-anak. Okay then. Hindi na muna kita bubuntisin. Pero humanda ka sa akin mamaya pag-uwi. Napatawa na lamang si Caitlin at sumandal sa dibdib ng nobyo. Wala na siyang mahihiling pa at hindi na rin siya makapaghintay na maikasal kay Rafael. Mabilis lumipas ang mga buwan, dumating na nga araw ng kasal at ikinasal na nga silang dalawa sa simbahan kasama ang kanilang mga malalapit na kaibigan. Naiiyak pa si Caitlin dahil sa tuwa nang makita ang kanyang lalaking minamahal na naghihintay sa kanya sa harap ng altar. At habang naglalakad si Caitlin, naalala niyang unang pagkikita nilang dalawa hanggang sa nauwi sa isang silid. Wala siyang pagsisising nararamdaman. Talang unang lalaking binigyan niya ng kanyang pagbababae ay asawa niya na. Makalipas ang isang oras, natapos ng kanilang kasal at nasa isang 5-star hotel silang lahat dumiretso. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, masayang nagsama ang dalawa. Tahimik lamang nilang pinagbasta ng magandang tanawin sa loob ng kanilang kwarto. Napagtanto nilang ang lahat ng nangyari sa kanilang buhay ay parte ng plano upang magkakilala sila. Sisikapin ng dalawang magkaanak na agad upang maging buo na ang kanilang pamilya kasama si Aling Myrna. At sa unang gabi nila bilang mag-asawa, pinaramdaman nilang isa't isa na wala nang makakapigil pa sa kanilang nararamdaman. Mahal na mahal ni Caitlin si Rafael at ganun din si Rafael kay Caitlin. The end. Thank you for listening. This is Kulay TV saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.